Paano ka? Ako nang bahala sa kanila. Ako nang bahala sa sarili ko. Matapos ang masalimuot na pangyayari na bumalot sa mga tauhan sa Noli Me Tangere, lalo pa itong pinaigting ng diwa ng paghihiganti, karahasan, at karuwagan sa akdang El Filibusterismo sa panibagong katauhan ni Crisostomo Ibarra bilang Simon na isang Amerikanong hilaw na nag-aalahas. Gamit ang kanyang taglay na yaman at pagiging malapit sa Gobernador General ng Espanya, unti-unti niyang isinagawa ang kanyang paghihiganti sa mga praile kasabay ng kanyang pagbabalak na itakas ang kantang pinakamamahal na si Maria Clara. Sa tuwing uuwi si Basilio sa San Diego, lagi niyang binibisita ang libingan ng kanyang ina. Ngunit isang gabi, isang di inaasahang sikreto ang nalaman ni Basilio. Simon! Wait, anong ginagawa niya sa libingan ng aking inay? May tutulong mo ba ako sa'yo bilang Simon? Anong ginagawa mo sa gubat na to? Huwag niyo pong magugunita. Sa mismong buhok din ito tayo naguling nagtagpo. May 13 taon ang nakakaraan. Kayo po ang naghandong ng isang makikiramay. At hindi ako nagkakamali. Kayo po ay si Crisostomo Ibarra. Basta pagkakaalam na lahat ay patay na. Kasi nakamamatay na lihim ang natuklasan mo. Isang lihim na maaari mong kapahamak. Alam mo bang masasawi kita? Iba ang pagkakakilala ko kay Ginoong Simon. Ang pagtuklas sa lihim na to ay isang hadlang sa plano ko. Sa plano kong paghihiganti. Ginoong Simon, doon ay nakatulan kayong El Filibustero. At doon ay kayo napakulong. Ngayon ay hahayaan niyo po ba itong mangyari? Walang ibang nakakaalam. Hindi tayong dalawa lamang. At kung mapapatay kita ngayon, mananatili itong isang lihim lamang. Kung ngayon, nagkamali pala ako sa pagkakilala ko sa'yo. Kung malalampasin kita ngayon, at kung sakali magbago yung isip, hanapin mo ako sa bahay ko, sa may eskolta. Nagpakitang muli si Simon kay Basilio upang anyayahan itong sumama sa binabalak nitong paghihimagsik. Kumusta na si Kapitan Tiago? Wala nang pulso. Wala nang ganang kumain. Kumalat na ng lalo ang lason sa kanyang katawan. Parang Pilipinas. Habang tumatagal, lalong humihina. Naparito ako dahil sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o yung kinabukasan. Sa panig ng mga umaapi o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi. Hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan ka pagdesisyon dahil ako namumuna sa pagkakagulo. Pamalaan mo ang isang hukbo at susubin mo ang Santa Clara. Kunin mo si Maria Clara. Huli na lahat. Anong ibig mong sabihin? Si Maria Clara ay patay na. Ano? Patay na si Maria Clara? Hindi. Paano nangyari ito? Ika-6 ng hapon nang siya ay mamatay.
nakibalita ako sa kumbento at sinabi nila lahat sa akin. Pagbalik ko ay isang sulat mula kay Padre Salvi na ipinabot kay Kapitan Tiago ang dala ni Padre Rene. At dahil na rin sa sulat na yun, upang kaya't nanangis ang Kapitan. Hindi maaari to. Buhay si Maria Clara. Ililigtas ko siya ngayon. Ginoong Simon, huli na lahat. Ang tanging gagawin na lang natin ay tanggapin ang kanyang kamatayan. Namatay siya na hindi man niyang nalaman na buhay pa ako. Namatay siya na hindi niya nalaman na ililigtas ko siya sa aking pagbabalik. Kaawa-awang nilalang. Labis siyang naghirap. Nagtiis siya ng mahabang panahon para lamang sa kanyang iniibig. Ngunit eto, ang nakuha niyang ganti, sadyang nakakapanghina ng damdamin. Isinama ni Simon si Basilio sa loob ng kanyang laboratorio. Ipinakita niya dito ang kanyang mga gamit at eksperimento sa kemika. Sa loob ng laboratorio ay makikita ang isang lampara na may kakaibang buti. Para sa naman po ang lamparan niya, tayo mo. Pagkaraan ay nilabas ni Simon ang isang lalagyan na may nakasulat na nitroglycerina, isang formula na ginagamit sa paggawa ng dinamita. Dinamita? Oo. Pero hindi ito basta-basta dinamita. Ito ang kasawiang naimbak na gagawang mapangapi. Ngayong gabi, sasabog ang Pilipinas at mapaparusahan ang mga makasalanang hindi maparusahan.